Okay, so isang mabilis na review lang para dito sa Base Galaxy S25. Para to sa mga interesado sa mga compact flagship phones. Pwede na ba tong S25? Magandang experience na rin ba? Ano yung mga cons? Okay lang ba kahit hindi ka na mag-ultra? Pag-uusapan natin yan. Pero bago yun, like and subscribe sakaling makatulong tong video. At follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short videos pa namin. Unahin na natin yung design, build at form factor. Again, ang dahilan ng ibang mga nagkaka-interest dito ay yung size. At yes, malaki-laki yung difference nito kumpara sa S25 Ultra at eto talaga yung mas komportableng phone. Mas madaling dalhin, mas madaling abutin yung iba't ibang parte ng screen at mas madaling mag-type at gamitin ng isang kamay lang. Magaan lang din, 162 grams. At siguro yung iba sa inyo alam din naman na kakagamit ko lang din itong S25 Ultra nitong nakaraan at masasabi ko na okay lang din naman sa akin yung ganitong kalaking phone dahil nga may mga software features tayo dyan na makakatulong for one-hand use. Pero iba pa rin talaga yung pagiging komportable kapag physically na mas maliit yung phone mo. Siyempre mas maigi kung makakapunta ka sa mga stores ng Samsung para masubukan at makumpara mo talaga. At comment mo na rin dito kung anong mas gusto mo. Mas malaki or mas maliit na smartphone. Sa design naman, ang ganda nito para sa akin kasi napakasimple lang at sobrang nagustuhan ko rin itong navy na kulay. Okay din sa akin na ang dami nilang colors na ino-offer. Build quality, panalo din. Parehong may Corning Gorilla Glass Victus 2 protection, yung display tsaka yung back panel. Naka-aluminum frames at may full IP68 water and dust resistance. Sa display naman, walang upgrades. Walang pinagkaiba kumpara sa Galaxy S24 last year na hindi naman bad news kasi magandang display na to. Naka 6.2-inch dynamic LTPO AMOLED pa rin. 1080p resolution is more than enough na para sa ganitong size ng screen. Very sharp looking display. Actually, kahit may 1440p option yung Galaxy S25 Ultra ko, 1080p lang din yung ginagamit ko doon. And most probably yung iba rin kasi yun na rin yung nakaset na resolution doon out of the box. Bukod sa pagiging maliit kumpara sa Ultra na phone, panalo na rin for watching videos. Ganda ng kulay, solid pang Netflix, at syempre may support na rin for Widevine L1 at HDR10 dito. Sa speakers, inaasahan ko na rin naman na mas detailed at mas malakas ng konti yung sa mas malaking phone, S25 Ultra, pero konting-konti lang pala yung difference nila and most probably, hindi mo na rin yun mapapansin kung hindi mo naman sila papakinggan side by side. At good news yan kasi sa ngayon, best smartphone speakers para sa akin itong S25 Ultra pagdating sa Android. So, nangangahulugan lang na maganda rin talaga yung speakers dito sa base S25. Balik sa display, no problems din tayo sa outdoor visibility. Maliwanag na display yan. Kitang-kita yung screen kahit maaraw, smooth, responsive. Kapag nagtatype ako, pansin din naman kaagad na maganda yung haptic feedback. Fingerprint scanner niyan, ultrasonic din naman, so secured and accurate. At speaking of security, syempre andyan pa rin yung Samsung Knox. Now, yung chipset, ang masasabi kong pinakamagandang upgrade na ginawa nila dito sa S25 kumpara sa S24. This time kasi, tulad ng S25 Ultra, flagship chipset na rin ng Qualcomm ang gamit dito. Naka 3nm Snapdragon 8 Elite for Galaxy din yan. At good news to kasi kung matatandaan nyo sa S24 series last year, yung S24 Ultra lang ang naka Snapdragon 8 Gen 3 tapos yung S24 and S24 Plus ay naka Exynos chip na hindi naman sobrang sama at hindi rin naman natin minamaliit pero mas magandang experience talaga yung naibigay sa atin ng Snapdragon 8 Gen 3 noon. So magandang balita na hindi na ganon yung sitwasyon ngayon at since same chip na rin naman to sa high-end S25 Ultra, halos same na lang din talaga sila ng experience pagdating sa performance. Well, kung titignan natin yung benchmark scores, yan. Meron tayong makikitang konting difference since mas malaking phone nga ang S25 Ultra, mas malaki yung cooling solution. Pero kung sa pang-araw-araw na paggamit lang naman, like for example sa akin, writing a script, checking emails, social media, Netflix, banking apps, sobrang bilis, sobrang smooth lang din ng phone na to, tulad lang din ng Ultra version. Kumbaga, mas maliit na phone lang talaga siya, pero same experience lang.
Pagdating sa performance swabe lang talaga to sa ilang araw na paggamit ko. Usapang software, karamihan sa inyo alam naman na, pero sa mga hindi pa, one of the best ang One UI ng Samsung ngayon. Actually, best na nga sila para sa akin kung i-consider din natin yung tagal ng software support kasi tulad lang ng Ultra 7 years din yung software support dito sa base S25. Sa parehong security patch at Android upgrade yan So hanggang Android 22 tong phone na to. Most probably nakapag-upgrade ka na sa mga panahong yon, pero ang ganda pa rin nun kasi pwede mo pa rin itong ipamana sa iba kung sakaling buhay pa. Also, mention ko lang din na sa experience ko, buwan-buwan silang nagbibigay ng security patch. So, Samsung phones, alagang-alaga tayo sa software support dito. Galaxy AI meron din. Hindi ko gaanong nagagamit yan, aminin ko na sa inyo. Ano-ano yung mga AI features na to? Pwede nyo panoorin tong unang video namin para dyan. Okay, so kung gaming naman ang pag-uusapan, hindi ka naman madidismaya kung ang lalaruin mo lang yung mga hindi kabigatang games. 120 FPS on average sa Mobile Legends, 120 FPS din sa Call of Duty Mobile. Pero kapag graphic-intensive games na like Genshin Impact, very playable pa rin naman. Highest settings, 58 FPS din yung nakuha ko on average. More than 30 minutes of gameplay din yan. However, kung makikita nyo dito, may mga pagkakataon talaga na bumababa yung FPS natin. So, hindi siya consistent 60. May mga frame drops tayo dyan at nung chinek ko yung temperature nito, umabot din ng 45 degrees Celsius na mainit-init na rin talaga at hindi na ganun kakomportableng gamitin. So, tulad lang din ng sinabi ko sa S25 Ultra, hindi rin ito yung phone na pang magdamagang gaming talaga, lalo na kung mga demanding na games ang lalaruin mo. Pero very capable pa rin naman sakaling yayain kang mag-Mobile Legends or Call of Duty ng mga kaibigan mo. Now, isang dahilan pa kung bakit napaganda yung paggamit nila ng Qualcomm chip dito ay dahil sa power efficiency. Actually, nagulat ako sa phone na to kasi kung matatandaan nyo dun sa first impression video na ginawa ko last time, sinabi ko doon na dismayado ako kasi 2025 na tapos wala man lang nangyaring upgrade sa battery capacity. 4,000 mAh pa rin samantalang yung ibang mga brands nasa 6,000, 6,500 mAh na, or sige, sabihin na nating maliit na phone nga lang kasi to, but still, kung nag-silicon carbon na rin sila tulad ng ibang mga brands, posible naman na kahit yung standard 5,000 mAh capacity sa ganitong form factor. Isang example niyan yung Vivo X200 Pro Mini na may 5,700 mAh capacity. So, hindi ako natuwa sa part na to, pero syempre, magiging fair pa rin tayo sa Samsung kasi sa aktual na paggamit ko, nakita ko na hindi na rin pala talaga masama yung battery. Sa normal na araw ko kasi, almost 8 hours din yung nakukuha kong screen on time bago to bumaba ng 10%. So, sobra pa siya ng konti para sa isang araw na paggamit ko. And yes, sa mga araw na lalabas ako, naka-mobile data, GPS, nagtitake ng maraming photos and videos, tipong heavy usage din talaga, hindi malabong makulangan ako sa battery nito, malobat na ako pa uwi. So, ang sinasabi ko lang, sa normal na araw, hindi naging problema yung battery sa akin. Kaya, halo ako dito. Impressive kasi nagagawa niya yon sa maliit na battery capacity lang. So, ang ganda ng power management, battery optimizations ng Samsung dito. Pero nakakapanghinayang pa rin kasi eto na sana yung tamang pagkakataon para i-upgrade yung battery nito at least to 5,000 mAh. At kung ginawa nila yon, mas masaya sana tayong lahat. Yung charging speed nga pala, may kabagalan pa rin. 25-watt charging pa rin yung supported. So, nasa 1.5 oras pa rin yung charging time from 10 to 100%. Na medyo nakakapagtaka lang din kasi yung bagong mid-range phone nila na Samsung Galaxy A56 ay naka 45-watt charging na. Nagmumukha tuloy na sinadya nila yung 25 watts dito para mas maingganyo tayo dito sa Ultra. Qi2 wireless charging, yes, present din yan. Yun nga lang, kailangan mong bumili ng magnetic case tulad nito para magamit ng maayos yung magnetic wireless chargers mo. Okay, so next naman nating pag-usapan yung camera. Triple camera setup sa likod, 50 megapixel main, 12 megapixels ultra-wide, 10 megapixel telephoto with 3x optical zoom, at 12 megapixels naman yung selfie cam. So eto yung mga photos na nakuha namin outdoors at good photos din talaga kapag maliwanag. Masasabi ko naman na
flagship level din kapag ganyan, lalo na kung pang-post lang naman sa social media at titignan lang to sa mga phones. Pero kapag tinignan na natin to sa malalaking monitors at nag-zoom in tayo, dyan natin makikita na mas lamang pa rin talaga pagdating sa sharpness and details yung mga top camera smartphones ngayon, like for example, the Vivo X200 Pro. Also, napansin ko rin na hindi ganun kaganda yung pag-handle niya sa mga shadows. So, may mga crushed shadows tayong nakuha sa ilang mga shots dito at nawawala na yung mga details sa parts na yon. But still, overall, solid photos pa rin yung makukuha natin as long as meron tayong proper lighting. Yung ultra-wide naman, honestly, hindi ko nagustuhan dahil may pagka-soft talaga yung kuha kahit nasa maliwanag na lugar. Yung 3x telephoto ang mas maayos at mabibigyan tayo ng detailed and sharp-looking photos. Tapos yung portrait shots naman gamit yan ay maganda sana, sharp, detailed, okay yung skin tones, kaya lang pagdating sa edge detection, medyo madalas din tong sumasablay, so mahahalata mo talaga na phone lang ang ginamit para mag-take ng picture. Okay siya pero malaki-laki ang lamang ng Vivo X200 Pro dito pagdating sa portraits. Ito naman yung mga nighttime photos na nakuha ko at para sa akin, ito na yung pinaka-downside ng camera nitong S25. Dismayado ako sa low light camera performance dahil soft and grainy yung karamihan sa mga pictures na nakuha ko. So, sana lang din maglabas ng software update ang Samsung para ma-improve to. Video quality, goods naman. Pwede tayong mag-record hanggang 4K 60fps sa lahat ng camera. Kahit selfie cam pwede. Pwede rin ng 8K resolution sa main cam but most probably sobrang bihira lang naman ang gagamit nun. Sa 4K 60, stable naman yung kuha natin tsaka may details din and pwede rin tayong magpalit-palit ng camera while recording. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Samsung Galaxy S25. Hanggang 4K 60fps tayo dito. Yun din yung gamit ko ngayon pero i-convert natin to to 30fps para mag-match sa mismong YouTube video natin. At sa nakikita ko dito, sakto lang, hindi ganun kaganda. Actually, medyo soft nga ng konti sa nakikita ko dito. Pero pwede na rin kung simpleng pang vlog lang naman. Also, gamit din natin ngayon yung built-in microphones ng phone na to. So, let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Okay, so Samsung Galaxy S25. 60,990 pesos ngayon yung 12,512. At maswerte ako, tsaka yung iba pang mga nakapag-pre-order kasi yun yung time para maging sulit tong phone na to. Ako kasi sa Lazada ako nag-pre-order. So, number 1, ang laki ng discount. 42K ko lang to nabili instead of 61K. So, nasa 19K din yung discount. Number 2, sobrang daming freebies at nabenta ko pa nga yung sa akin for 10,000 pesos. Mabilisan lang din. So, kung susumahin, parang nabili ko lang to for just 32K at sobrang sulit nun para sa ganitong klase ng phone. Actually, pwede ko pa nga itong ibenta for 35K para tubo pa ako ng 3K. Now, kupal ba ako sa ganong klase ng diskarte? Para sa akin, hindi naman. Kasi sa nakikita ko, happy yung nakabili sa akin ng freebies kasi 10K niya lang nakuha yung more than 20,000 pesos worth of products at magiging happy din yung mabibentahan ko nitong S25 kasi nga, 35K lang, naka-latest Samsung flagship ka na. Snapdragon 8 Elite, slightly used lang, 512 gigs na yung storage, flagship display, maganda yung speakers, tapos 7 years pa yung software support. So, 35K is a very good deal, lalo pat 61,000 pesos nga yung SRP. Ngayon, kung yung SRP na yan ang titignan natin, 61,000 pesos, para sa akin, medyo mahirap siyang i-recommend kasi kung may 61K ako pambili ngayon, mas pipiliin ko ang Vivo X200 Non-Pro. Mas maganda yung camera nun, mas malaki yung battery, at mas mabilis ding mag-charge. Konting dagdag na nga lang din, pwede ka nang mag-X200 Pro. OnePlus 13, isang magandang option din. Pero syempre, kung ang gusto mo talaga yung compact na flagship phone, meron akong tatlong suggestions.
Number 1, check mo muna yung ibang mga options mo like Xiaomi 15 or kung okay ka sa China ROM, pwede rin ng Vivo X200 Pro Mini. Number 2, mas okay din na mag-abang-abang ka na lang ulit ng promo ng Samsung para makuha mo to sa mas mababang presyo. At number 3, pwede mo ring abangan yung ilalabas nila na Samsung Galaxy S25 Edge. At kapag inabangan mo yon, make sure na hindi mo na palalagpasin yung mga pre-order offers dahil doon nagiging mas sulit itong mga flagship phones ng Samsung. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nakatulong tong video. Para sa review ko ng Samsung S25 Ultra, click mo lang to. At eto naman, para sa Vivo X200 Pro.